Ang pinakamagiting na sakripisyo ay madalas na uuwi sa pinakamasakit na pagtataksil. Habang si Maristela ay nagpapakahirap sa pagmamaneho sa gitna ng tirik na araw, ang asawa at biyenan niya ay tahimik na ninanakawan ng kanyang puso at pitaka. Isang malupit na salita sa kilometro, 82, ang bumago sa lahat. Bumaba kayo. Hanggang kailan mo titiisin ang pagiging alipin sa sarili mong tahanan bago ka tuluyang muling isilang? Sayang ang ganda mo, Maristela. Baog ka naman. Isang malaking malas sa pamilya De La Cruz ang babaeng hindi kayang magdala ng bunga sa sinapupunan. Ang boses ni Aling Nena ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Mula sa backseat, kitang-kita sa rearview mirror ang mukha ng matanda. Tuwid ang upo. Mayabang ang ayos ng buhok at ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Walang bakas ng utang na loob sa boses nito, kahit na ang sasakyang kinalululanan nila, ang gasolina at maging ang mamahaling damit na suot nito para sa dinaluhang kasalan sa Batangas ay lahat galing sa pinagpaguran ni Maristela. Humigpit ang kapit ni Maristela sa manibela. Ramdam niya ang lagkit ng pawis sa kanyang batok at ang init ng araw na tumatagos sa bintana. Ngunit mas nanunuot ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, ang asawa niyang si Benicio ay tila walang narinig. Nakasandal lang ito, abala sa paglalaro sa kanyang cellphone habang ang aircon ng sasakyan ay todo ang buga sa mukha nito. Ma, stop it. Nagmamaneho ang tao. Walang buhay na sabi ni Ben. Hindi ito pagtatanggol. Isa lamang itong paraan para hindi maabala ang kanyang paglilibang. Bakit ako hihinto? Totoo naman ang sinasabi ko, Benicio. 5 taon na kayong kasal. Kung sa ibang babae ka napunta, baka may nagmamano na sa akin ngayon. Itong asawa mo, puro trabaho, puro pera. Nakalimutan na ang obligasyon sa asawa. Kaya siguro pinarurusahan ng langit ang kanyang bahay bata dahil sa sobrang pagkaambisyosa. Patuloy ni Aling Nena, ang boses ay lalong tumatalas. Bawat salita ay sadyang idinidiin para sugatan ang kaluluwa ng manugang. Napakagatlabi si Maristela. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala sa kanila na bago pa sumikat ang araw kaninang umaga, ay gising na siya para ihanda ang lahat. Siya ang nagbayad sa lahat ng gastusin sa biyaheng ito, habang si Ben ay nagreklamo pa dahil kailangan niyang gumising ng maaga. Ang bonus na natanggap niya sa logistics company ay dapat sana ay itatabi niya para sa kanyang pagpapagamot sa Piso S, ngunit mabilis itong naubos dahil sa pangangailangan daw ni Aling Nena sa mga gamot at luho nito. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang may malaking bara sa kanyang dibdib na hindi niya mailabas. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata sa mahabang kalsada ng expressway. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging simbolo ng bawat sentimong kinuha sa kanya ng pamilyang ito. Ben, may natanggap ka bang message mula sa bangko ko? Mahinang tanong ni Maristela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Kanina pa kasi tumutunog ang notification sa kanyang smartwatch na nakasync sa kanyang account. Wala. Baka system error lang yan. Magmaneho ka na lang. Malayo pa tayo sa Manila. Mabilis na sagot ni Ben nang hindi tumitingin sa kanya. Ngunit napansin ni Maristela ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ng asawa sa screen ng phone nito. Tila may mabilis na itinatago. Kasabay nito, isang pamilyar na amoy ang humahalimuyak sa loob ng sasakyan. Isang mamahaling pabango ng babae. Hindi iyon amoy ni Maristela. Ang amoy ay nanggagaling sa jacket ni Ben na nakasampay sa gitna. Ang bawat detalye ay nagsisimulang mabuo sa isip ni Maristela. Ang mga gabi na late umuwi si Ben, ang mga biglaang pagkawala ng pera sa kanyang pitaka, at ang malamig na pakikitungo nito sa kanya tuwing gabi. Alam mo, Maristela, muling hirit ni Aling Nena, kung ako sa'yo, magbibitiw na ako sa trabaho
Ibigay mo na lang kay Ben ang pamamahala sa pananalapi niyo. Ang lalaki ang dapat na ulo ng pamilya. Hindi yung ikaw ang nagmamayabang dahil ikaw ang may pera. Kaya ka siguro hindi magkaanak dahil masyado kang matigas. Ang matigas na lupa, hindi tinutubuan ng halaman. Tumawa ng mahina si Ben. Isang tawa na puno ng pang-uuyam. Tama si Mama Mar. Masyado ka ng bossy. At saka, aanhin pa natin ang bahay at kotse kung wala ka namang maibigay na tagapagmana. You're failing as a wife. Sa sandaling iyon, parang may kung anong pumutok sa loob ng utak ni Maristela. Ang katahimikan sa paligid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging dagundong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga daliri ay namuputi na sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Ang bawat sakripisyo, bawat puyat, bawat panglalait na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng malinaw na anyo. Ang mga taong ito na pinapakain niya, binibihisan at binibigyan ng marangyang buhay ay walang ibang ginawa kundi ituring siyang isang kagamitang sira na kailangang palitan. Tiningnan niya ang karatula sa gilid ng kalsada. Kilometro 82. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno. Ang gulong ng sasakyan ay dumaing sa ibabaw ng aspalto habang dahan-dahan silang tumitabi sa hard shoulder ng expressway. Walang ibang sasakyan sa paligid, tanging ang tuyong damo at ang naglalagablab na init ng araw sa labas. Oh, bakit ka huminto? May problema ba sa makina? Iritableng tanong ni Ben. Hindi sumagot si Maristela. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig na lamang ay ang unti-unting paghinto ng fan ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Maristela. Kinuha niya ang kanyang bag, tiningnan ang kanyang asawa at biyenan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon, parang isang estatwa ng marmol na matapos ang mahabang panahon ay tuluyan ng nabasag. Bumaba kayo. Mahinahon, ngunit madiin niyang utos. Ano? Maristela, nasisiraan ka na ba ng bait? Ang init-init sa labas. Sigaw ni Aling Nena. Sabi ko, bumaba kayo. Ngayon din. Sa gitna ng malawak at mainit na expressway, ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Maristela ay hindi na kung bakit niya ito ginagawa, kundi kung bakit ngayon lang siya natutong lumaban. Ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsadang ito, ngayong wala na siyang ibang kasama, kundi ang kanyang sariling sugatang puso? Nababaliw ka na ba, Maristela? Sa tingin mo ba ay nakatutuwa itong biro mo? Mainit sa labas at hindi kami bababa sa gitna ng kawalan. Ang bulyaw ni Ben ay puno ng pagkairita. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit habang dinuduro ang kanyang asawa. Nanatiling nakatingin ng diretso si Maristela sa unahan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig tuwing sinisigawan siya ni Ben, ngayon ay tila kasing tigas na ng bakal. Hindi ito biro, Ben. Bumaba kayo o tatawag ako ng highway patrol para ireklamo kayo ng harassment. Alam niyo namang sa akin nakapangalan ang sasakyang ito. Abat talagang sinusubukan mo ako. Akmang hahawakan ni Ben ang braso ni Maristela nang mabilis itong umiwas. Binuksan ni Maristela ang pinto sa gilid niya at lumabas. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, naramdaman niya ang init ng aspalto na tumatagos sa kanyang suot na sapatos, ngunit hindi ito kasing init ng galit na naglaliliyab sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa likod ng sasakyan. Sa isang malakas na galaw, binuksan niya ang trunk. Doon ay nakita niya ang mga mamahaling maleta ni Aling Nena at ang mga shopping bags ni Ben na puno ng mga bagong sapatos at damit. Mga bagay na binili gamit ang credit card ni Maristela noong nakaraang linggo. Walang pag-aalinlangan na kinuha niya ang mga ito at isa-isang itinapon sa gilid ng kalsada. Ang bawat maleta ay humampas sa magaspang na semento na naglikha ng kalabog na tila musika sa pandinig ni Maristela. Ang mga gamit ko, Maristela, maawa ka sa mga gamit ko. Patakbong lumabas si Aling Nena mula sa sasakyan. Pilit na sinasalo ang kanyang mga bag
Walang hiya kang bata ka. Matapos ka naming tanggapin sa pamilya namin kahit wala kang silbi, ganito ang igaganti mo? Tinanggap. Napatigil si Maristela at tiningnan ang kanyang biyenan. Ang kanyang tawa ay maikli at puno ng pait. Tinanggap niyo ako para maging katulong niyo, para maging bangko na pwedeng nakawan tuwing kailangan niyo ng luho. Aling Nena, sa loob ng 5 taon, kahit isang butil ng bigas, ay walang naimbag ang anak niyo sa bahay na tinutuluyan niyo. Lahat ng nakikita niyo, mula sa damit na suot niyo hanggang sa pagkain sa tiyan niyo, galing sa akin. Lumapit si Ben, akmang susugod. Ngunit napatigil siya nang makita ang talim ng titig ni Maristela. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa sulok tuwing napapahiya. Ito ay isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dignidad. Umalis ka na sa harap ko, Ben. Mahinahong sabi ni Maristela, ngunit bawat salita ay parang may bigat ng isang hatol. Isama mo ang nanay mo. Maglakad kayo, mag-commute kayo, o maghintay kayo ng susundo sa inyo. Wala na akong pakialam. Bumalik si Maristela sa loob ng sasakyan at mabilis na nilock ang lahat ng pinto. Rinig na rinig niya ang paghampas ni Ben sa bintana at ang mga mura ni Aling Nena sa labas. Ngunit hindi na siya natitibag. Isinalang niya ang gear, inapakan ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan paalis. Sa loob ng kotse, biglang naghari ang katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng makina at ang kanyang sariling paghinga. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang 2 maliit na bulto sa gitna ng malawak na expressway na papalibutan ng kanilang mga itinapong gamit. Sa bawat metrong inilalayo niya, tila gumaan ang timbang na 5 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat. Ngunit ang pansamantalang katahimikan ay muling nagululo nang maramdaman niya ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa dashboard. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa kanyang online banking app ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang savings account, ang perang itinabi niya para sa kanyang operasyon at pag-asa na magkaanak, ay halos wala ng laman. Isang malaking transfer ang ginawa 3 oras lang ang nakalilipas. Noong oras na hiram ni Ben ang kanyang phone para maglaro. Ang halagang natitira ay sapat na lamang para sa isang basong kape. 0. Halos 0 na ang lahat. Isang matalim na sakit ang gumuhit ng hit sa kanyang puso. Hindi lang siya iniwan ng dignidad sa kalsadang iyon. Ninakawan din siya ng kinabukasan ng mismong taong tinawag niyang asawa. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Ninakawan siya nito. Hindi lang ng pera, kundi ng huling hibla ng tiwala. Saan siya pupunta ngayon kung ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay winasak ng taong pinagkatiwalaan niya? At sino ang taong pinadalhan ni Ben ng ganoon kalaking halaga sa gitna ng kanilang biyahe? Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-uwi ay ang mapagtanto na ang kuta na itinayo mo ay isa palang bilangguan na walang rehas. Nang pumasok si Maristela sa loob ng kanilang bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat sulok ng sala, ang mga mamahaling kurtina, at ang mga dekorasyong siya mismo ang pumili at nagbayad ay tila mga saksi sa kanyang katangahan. Ang bahay na ito, na itinuring niyang santuwaryo, ay naging isang malamig na monumento ng kanyang mga sakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang laptop sa ibabaw ng hapagkainan. Narinig niya ang tuyot na tunog ng pag-ikot ng susi sa kanyang isipan. Ang bawat password na ibinigay niya kay Ben dahil sa tiwala ay tila mga kutsilyong bumabalik sa kanya ngayon. Nang bumukas ang screen, ang liwanag nito ay nagbigay ng masakit na anino sa kanyang mukha. Doon, sa kasaysayan ng mga transaksyon
Nakita niya ang malupit na katotohanan. Ang pera ay hindi lang basta nawala. Ito ay sadyang inilipat sa isang account na hindi niya kilala. Libo-libong piso, ang bunga ng kanyang mga gabing walang tulog at mga araw na hindi kumakain ng maayos ay kinuha ng kanyang asawa sa loob lamang ng ilang minuto. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang pangalan ng pinadalhan ng pera. Stella Marquez. Sino ang babaeng ito? At bakit ang perang para sana sa kanyang operasyon ay napunta sa kanya? Sa tindi ng galit at sakit, naglakad si Maristela patungo sa kanilang silid. Binuksan niya ang cabinet ni Ben at sinimulang hilahin ang lahat ng gamit nito. Wala siyang pakialam kung magulo ang lahat. Gusto niyang buruhin ang bawat bakas ng lalaking iyon niyon sa kanyang buhay. Habang hinahagis niya ang mga polo at pantalon nito sa sahig, isang luma at itim na jacket ang nahulog mula sa hanger. Mula sa bulsa nito, lumabas ang isang nakatuping papel. Dahan-dahan itong pinulot ni Maristela. Ang bawat pagbukas ng tupi ng papel ay tila pagpunit din sa kanyang puso. Ito ay isang resulta ng ultrasound. Ang petsa ay noong nakaraang buwan lang. At ang pangalang nakasulat sa itaas ay muling nagpatibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Stella Marquez. 12 weeks. Pregnant. Positive. Binitawan ni Maristela ang papel na tila ba ito ay isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang balat. Napasandal siya sa pader, unti-unting dumaos-dos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na damit. Ang lahat ng panlalait ni Aling Nena, ang bawat salita ni Ben, na siya ay baog at malas. Ang lahat ng yon ay isa palang malaking palabas. Hindi siya ang may pagkukulang. Ang asawa niya ay matagal na palang bumubuo ng ibang pamilya gamit ang kanyang pawis at dugo. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hikbi na lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pait. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na nanalangin siya na sana ay magkaanak sila habang si Ben ay nagtatawa na pala sa piling ng iba. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naabot ng kanyang kamay ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at nakita ang isang pares ng maliliit at puting medyas ng sanggol. Binili niya ito 2 taon na ang nakalilipas. Isang lihim na panata sa sarili na balang araw ay mapupuno rin ang medyas na yon ng maliliit na paa. Lumuha siya ng mas masidhi habang hinahaplos ang malambot na tela. Ito ang huling piraso ng kanyang pangarap. Isang pangarap na dinurog at itinapon sa putikan ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay. Inakap niya ang sarili. Nakayuko sa gitna ng dilim ng silid habang ang bawat patak ng kanyang luha ay bumabasa sa mga damit na hindi na kailanman muling isusuot sa loob ng bahay na yon. Ang bawat gunita ng kanilang mga masayang sandali ay naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Lumalim ang gabi at ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Mula sa ibaba, narinig ni Maristela ang isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa kanilang pintuan sa labas. Ang tunog ay hindi humihinto. Tila isang galit na nilalang na pilit winawasak ang tanging harang sa pagitan niya at ng labas. Ang bawat kabog ng pinto ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Maristela. Sino ang darating sa ganitong oras? Si Ben ba na bumalik para kuhanin ang lahat? O ang nakaraan na hindi pa tapos maningil sa kanya? Shy, buksan mo itong pinto, Maristela. Wala kang utang na loob. Paano mo natiis na iwan ang asawa mo at ang biyenan mo sa gitna ng kalsada sa ilalim ng init ng araw?
Ang boses ni Tita Flor, ang tsismisang kapitbahay na laging nakasubaybay sa buhay ng iba, ay umaling-aungaw sa buong pasilyo. Hindi lang siya nag-iisa. Naririnig ni Maristela ang bulungan ng iba pang mga kamag-anak ni Ben na tila ba isang hukbo na handang lumuray sa kanyang pagkatao. Ang bawat hampas sa kahoy na pinto ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Maristela. Bawat tunog ay tila isang hatol na nagsasabing, siya ang masama, siya ang walang puso. Dahan-dahang lumapit si Maristela sa pinto at tumingin sa maliit na butas nito. Doon niya nakita ang kumpol ng mga tao, mga mukhang puno ng pekeng pag-aalala at tunay na panghuhusga. Sa kanilang mga kamay ay hawak nila ang kanilang mga cellphone. Marahil ay handang i-record ang anumang pagkakamali na magagawa niya. Ang miro ng lipunan ay laging handang maniwala sa kwento ng kawawang matanda at naaping asawa nang hindi inaalam ang dugong dumanak sa likod ng saradong pinto. Bumalik siya sa sala at naupo sa dilim, kasabay ng ingay sa labas. Ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Binuksan niya ang group chat ng pamilya De La Cruz. Ang bawat scroll ng kanyang daliri ay tila pagtusok ng libo-libong tinik. Diyos ko, iligtas niyo kami sa demonyong babaeng ito. Ang mensahe ni Aling Nena na may kasama pang litrato nila ni Ben na nakaupo sa gilid ng highway, mukhang pagod at hulas ang ayos. Pinatalsik kami sa sarili naming sasakyan. Gutom at uhaw kami. Ganito ba ang igaganti ng isang baog na manugang matapos namin siyang ituring na pamilya? Ang mga sumunod na komento mula sa mga pinsan at tita ni Ben ay puno ng lason. Walang hiya. Mapagmataas dahil may pera. Karma na niya ang hindi magkaanak. Ang bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ni Maristela na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nalulunod sa isang dagat ng kasinungalingan. Ang katotohanang siya ang ninakawan, siya ang niloko, at siya ang biktima ay nilamon na ng malakas na hiyaw ng mga mapagkunwari. Pinili ni Maristela ang manahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na kinalimutan ng ingay sa labas. Ang bawat patak ng luha ay hinayaan niyang pumatak sa kanyang kandungan, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong tigas. Ang kanyang katawan ay nananatiling nakaupo ng tuwid, tinitiis ang bao sa loob ng kanyang dibdib. Nang sumapit ang umaga, ang mga tao sa labas ay napagod din at umalis, ngunit ang bigat sa hangin ay nanatili. Humarap si Maristela sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mapula at maga, ngunit may bago siyang nakikita sa kanyang refleksyon. Kinuha niya ang isang lipstick na kulay matingkad na pula, isang kulay na laging pinagbabawal ni Ben dahil mukha daw siyang mura. Sa bawat pahid ng kulay sa kanyang labi, tila ba naglalagay siya ng baluti sa kanyang sarili. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong laro, bulong niya sa hangin. Lumabas siya ng bahay para pumasok sa trabaho. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay sinalubong ng mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang paligid, ngunit hindi niya ito tiningnan. Itinaas niya ang kanyang noo, kahit na sa loob niya ay parang guguho na ang kanyang mundo sa bawat segundo. Pagdating niya sa kanyang opisina, isang puting sobre ang nakapatong sa kanyang desk. Ang seal ng korte ay nakatatak dito sa kulay na pula. Tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman noon. Ano ang nilalaman ng liham na ito mula sa batas? Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban para sa kanyang dangal, anong bagong pasakit ang inihanda ni Ben para tuluyan siyang ilubog sa putikan? Hinihiling ng aking kliyente ang kalahati ng halaga ng inyong bahay at 5 milyong piso para sa moral damages dahil sa matinding kahihiyang idinulot mo sa kanyang pagkatao.
Ang mga salitang nakasulat sa legal na dokumento ay tila mga linta na sumisipsip sa huling lakas ni Maristela. Nakaupo siya sa kanyang mesa sa opisina. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng puot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Moral damages? Ang lalaking kumuha ng kanyang huling sentimo, ang lalaking ng babae at nagnakaw ng kanyang pangarap na maging ina ay may kapal ng mukhang humingi ng bayad para sa kanyang dangal. Nanginginig ang mga daliri ni Maristela habang nilalamukos ang papel. Ang bawat tupi ng dokumento ay naglalabas ng tuyot na tunog ng pagkawasak. Ayon sa demanda, isinakripisyo daw ni Ben ang kanyang karera at kinabukasan para suportahan ang isang asawang may kapansanan sa pag-iisip at emosyon at baog. Ginamit nito ang kanyang PCOS bilang ebidensya na hindi siya isang ganap na babae. At ang nangyari sa kilometro 82 ay patunay daw ng kanyang pagiging abnormal. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Elia, ang kanyang nakababatang kapatid na may dalang kape. Pagkakita sa hitsura ni Maristela, mabilis na ibinaba ni Elia ang dala at nilapitan ng ate niya. Ate, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Elia. Hindi nakasagot si Maristela. Ibinigay lang niya ang nalumukos na papel. Habang binabasa ito ni Alia, ang mukha nito ay napuno ng galit at awa. Walang hiya talaga ang Ben na yan. Ate, huwag kang papayag. Wala siyang kinuha sa bahay na ito, kundi ang sarili niyang katamaran. Doon na bumigay ang pader na itinayo ni Maristela. Humilig siya sa balikat ng kanyang kapatid at humagulgol. Ang bawat hikbi ay puno ng pait. Ang bawat luha ay parang kumukulong tubig na humahapdi sa kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang makita ng iba ang kanyang pagkadurog. Sa loob ng 5 taon, nagpanggap siyang matatag. Ngunit ngayon, ang bigat ng mundo ay tila tuluyan ng bumasag sa kanyang gulugod. Ang sakit, Alia. Lahat ibinigay ko. Bakit kailangan ganito? Bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Shh! Ate, nandito ako. Hindi ka mag-isa. Lalaban tayo. Pag-alo ni Alia habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag nang tumawag ang receptionist mula sa lobby. Ma'am Maristela, nandito po si Mr. Dela Cruz. May dala pong bulaklak at gustong makipag-usap. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Pinunasan ni Maristela ang kanyang mga mata, inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Papasukin mo siya. Utos niya sa intercom. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Pumasok si Ben sa opisina na tila ba walang nangyaring masama. Nakasuot siya ng malinis na polo. Ang polong binili ni Maristela para sa kanilang anniversary at may hawak na pompon ng mga pulang rosas. Nakangiti siya. Ang ngiting dati ay nagpapalambot sa puso ni Maristela, ngunit ngayon ay nagpapaakyat ng lason sa kanyang lalamunan. Alam ni Ben na maraming nakatinging empleyado sa labas, kaya naman ginagawa niya ang kanyang pinakamahusay na pagganap bilang mapagpatawad na asawa. Mar, dinalhan kita ng paborito mo. Alam kong nagalit ka lang sa expressway. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ayaw kong nagkakagulo tayo sa harap ng ibang tao, sabi ni Ben sa malambing na tono. Akmang lalapit para halikan ang pisngi ni Maristela. Mabilis na umatras si Maristela, ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Huwag mo akong mahawak-hawakan, Benicio. At huwag mong gamitin ang opisina ko para sa drama mo. Mar naman, huwag kang masyadong matigas. Nakita mo naman ang demanda. Diba? Gusto ko lang ayusin ito ng maayos para hindi na tayo humantong sa korte. Isipin mo ang pangalan natin. Patuloy ni Ben, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ng paligid. Tinitiyak na nakukuha niya ang simpatiya ng mga nakakakita. Hindi sumagot si Maristela. Sa halip dinampot niya ang telepono at tumawag sa security. Nandito si Mr. Dela Cruz sa opisina ko.
Paki-escort po siya palabas, ngayon din. Nagbago ang anyo ni Ben. Ang pekeng ng ngiti ay napalitan ng isang madilim na tingin. Ibinagsak niya ang mga bulaklak sa sahig. Ang mga talulot nito ay nagkalat na parang mga patak ng dugo sa puting tiles. Nang dumating ang mga gwardiya, lumapit si Ben kay Maristela at bumulong. Sapat na para siya lang ang makarinig. Akala mo ba matataboy mo ako ng ganito lang? Hahatiin natin ang bahay na yan, Maristela. At sa dulo, ikaw ang lalabas na baliw at desperada sa harap ng lahat. Tandaan mo, wala kang anak, wala kang maiiwang marka. Pero ako, may bago na akong sisimulan. Habang hinihila siya palabas ng security, ang tawa ni Ben ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang tunog na puno ng pagbabanta at puot. Nanatiling nakatayo si Maristela, ang kanyang paningin ay nakapako sa mga nadurog na rosas sa sahig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakahihindik na katotohanan. Gagawin ni Ben ang lahat para makuha ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang tahanan. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili kung ang batas mismo ay tila pwedeng baluktutin ng isang taong walang konsensya? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa mga taong umiiyak, kundi sa mga taong natutong magpunas ng luha at humarap sa katotohanan. Sa loob ng isang maliit ngunit maayos na opisina sa Makati, nakaupo si Maristela sa harap ng isang babaeng tila may mga matang nakababasa ng kaluluwa. Ang bawat dingding ng silid ay puno ng mga makakapal na libro ng batas na nagbibigay ng isang uri ng bigat at seguridad na matagal nang hindi nararamdaman ni Maristela. Si Attorney Liza Ramirez ay hindi tulad ng mga abogadong nakikita sa telebisyon. Wala siyang suot na mamahaling alahas at ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang talim ng espada na tumatama sa tamang bahagi ng problema. Habang binabasa ni Liza ang demanda ni Ben, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang paghinga ni Maristela na puno ng kaba. Attorney, totoo po ba ang sinasabi nila? Mahinang tanong ni Maristela. Ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng kasagutan. Mababawi ba nila ang bahay ko dahil lang sa hindi ako makapag-anak? Sabi po ni Ben, wala daw akong silbi bilang asawa. Inibaba ni Liza ang dokumento at hinarap si Maristela. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, nakakita si Maristela ng galit na hindi nakatuon sa kanya, kundi para sa kanya. Makinig ka sa akin, Maristela. Ang pagkakaroon ng sakit tulad ng PCOS ay hindi kailanman magiging basihan para mawalan ka ng karapatan sa iyong ari-arian. Ang batas ay hindi bulag sa katotohanan, kahit gaano pa ito baluktutin ng asawa mo. Huminga ng malalim si Liza. Ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang ibabaw ng kanyang mesa. Hindi mo kasalanan ang magkasakit, Maristela. Ang tunay na kasalanan dito ay ang pagiging linta ng asawa mo sa loob ng 5 taon. Sa batas, ang tawag sa ginagawa niya ay economic abuse at psychological violence. Ginigipit ka niya sa pera habang sinisira ang iyong tiwala sa sarili. Iyan ang ating magiging sandata. Naramdaman ni Maristela ang isang mainit na agos ng pag-asa na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, tinanggap niya ang bawat panlalait ni Ben at Aling Nena bilang katotohanan. Akala niya ay tama sila na kailangan niyang magbayad dahil sa pagkukulang ng kanyang katawan. Ngunit sa harap ni Liza, ang mga kasinungalingang yon ay nagsisimulang matunaw. Ano po ang kailangan nating gawin? Tanong ni Maristela. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Nawawala ang panginginig na kanina pa naroroon. Kailangan nating sundan ang daloy ng pera. Madiing sagot ni Liza.
Ang bawat sentimo na kinuha niya sa'yo, ang bawat bayad sa kuryente, tubig, at maging ang mga luho niya, kailangan nating patunayan na ikaw ang nagtaguyod sa pamilyang ito habang siya ay nagpapakasasa. At tungkol sa babaeng si Stella Marquez, kailangan nating makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Ang pagtataksil niya ang magiging pako sa kabaong ng kanyang demanda. Naglabas si Liza ng isang dilaw na papel at nagsimulang magsulat ng listahan ng mga kailangang ihanda ni Maristela. Huwag kang matakot sa kanya, Maristela. Ang mga taong tulad ni Ben ay matapang lang, hanggat kaya kanilang takutin. Sa sandaling makita nilang lumalaban ka na, sila ang unang tatakbo. Paglabas ni Maristela sa opisina ni Liza, ang sikat ng araw sa labas ay hindi na tila nakapapaso, kundi tila isang liwanag na gumagabay sa kanyang bawat hakbang. Nakahinga siya ng maluwag, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nang makarating siya sa harap ng kanyang bahay ng gabing iyon, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. Ang gate ng kanyang garahe ay may bahagyang awang at ang ilaw sa kanyang beranda na iniwan niyang nakabukas ay pundi na. Ang katahimikan ng gabi ay tila may dalang babala. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang susi. Ngunit bago pa man niya ito maisaksak sa lock, napansin niya ang mga gasgas sa paligid ng doorknob. May pilit na pumasok sa loob. At sa loob ng madilim na bahay, isang anino ang gumalaw malapit sa bintana ng kanyang silid. Sino ang nangahas na pasukin ang kanyang tanging natitirang santuwaryo? At ano ang handang gawin ni Ben para lang hindi hayaang makalaya si Maristela sa kanyang mga kamay? Ang pinakamasakit na pag-atake ay hindi ang pisikal na pananakit, kundi ang pagpasok ng isang kaaway sa lugar kung saan ka dapat pinakaligtas. Habang dahan-dahang binubuksan ni Maristela ang pinto, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis ng kanyang pintig at nagpalamig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang sala, na dati ay maayos at payapa, ay tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang mga unan sa sofa ay nagkalat sa sahig, ang mga plorera ay nakatagilid, at ang mga drawer ng kanyang cabinet ay nakalabas na tila mga dila ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng sigarilyo at ang matapang na pabango na tanging si Ben lamang ang gumagamit. Isang mabilis na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo palabas, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang isipan. Maingat siyang humakbang, tinitiyak na ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa sahig ay walang nililikhang tunog. Ang bawat hibla ng kanyang pandama ay nakatuon sa itaas, sa silid, kung saan naroon ang kanyang maliit na vault. Sa gitna ng kadiliman ng hagdanan, narinig niya ang tuyot na tunog ng pagpihit ng bakal sa bakal, ang tunog ng isang taong pilit na binubuksan ang kanyang lihim na taguan. Hindi siya nagpadalos-dalos. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang video recorder, at dahan-dahang sumilip sa awang ng pinto ng kanyang kwarto. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng flashlight, nakita niya si Ben. Nakaluhod ito sa sahig, pawisan ang noo, at pilit na ginagalaw ang dial ng vault gamit ang isang screwdriver. Ang kanyang muka ay puno ng kasakiman. Ang mga mata ay nanlilisik sa bawat pagkabigo na mabuksan ang bakal na kahon. Hindi ito ang asawang minahal ni Maristela. Ito ay isang estrangherong handang magnakaw para sa kanyang sariling kapakanan. Wala kang makukuha dyan, Ben. Mahinahong sabi ni Maristela habang binubuksan ang ilaw ng silid. Napatalon si Ben sa gulat. Nabitawan niya ang screwdriver na lumikha ng matunog na paghampas sa tiles ng sahig. Mabilis siyang tumayo. Ang muka ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa takot, pagkahiya, hanggang sa bumalik sa kanyang pamilyar na kayabangan.
Mara, nagulat mo ako. Akala ko wala ka pa, sabi ni Ben. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na puloo. Kailangan ko lang kuhanin ang mga dokumento ko. Nakalimutan ko sila dito. Dokumento? O ang huling piraso ng alahas na itinago ko? Tinaas ni Maristela ang kanyang phone. Ipinapakita na ang lahat ng ginagawa nito ay nakatala sa video. Nakarecord ang lahat, Ben. Ang pagpasok mo ng walang pahintulot. Ang tangkamong pagnanakaw. Ano pa ang gusto mo? Nakuha mo na ang lahat ng pera ko. Biglang nagbago ang anyo ni Ben. Nawala ang pagkukunwari at napalitan ng isang madilim na puot. Humakbang siya palapit kay Maristela. Ang kanyang boses ay naging isang mababang ungol na puno ng lason. Pera mo? Sa tingin mo ba ay sayo lang yan? Sa loob ng 5 taon, naging asawa mo ako. Tiniis ko ang pagiging matigas mo. Tiniis ko ang bahay na ito na walang ingay ng bata dahil sa iyo. Iyan ang bayad mo sa mga taong sinayang ko sa isang babaeng hindi kumpleto. Hindi kumpleto? Ang boses ni Maristela ay nanginginig sa galit, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kapal ng mukha mong sabihin, yan habang alam nating pareho na binubuntis mo na si Stella gamit ang perang pinaghihirapan ko. Ninakaw mo ang pangarap ko, Ben. Ninakawan mo ang pag-asa ko. Dahil wala kang silbi! Sigaw ni Ben, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Anong gusto mong gawin ko? Mabulok kasama mo dito sa bahay na parang sementeryo? Si Stella, kaya niyang ibigay ang hindi mo kayang ibigay. Karapatan kong magkaroon ng pamilya. At kung kailangang kunin ko ang bawat sentimo mo para sa anak ko, gagawin ko. Sa gitna ng kanilang sagutan, narinig ni Maristela ang malayo, ngunit papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Hindi niya inalis ang pagkakatutok ng phone kay Ben. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang takot na muling bumalik nang mapagtanto niyang seryoso ang kanyang asawa. Tinawagan mo ang pulis? Hindi makapaniwalang tanong ni Ben. Tapos na ang panahon na itinatago ko ang mga dumi mo, Benicio. Umalis ka na. Bago ka pa nila madatnan dito sa loob ng bahay ko, madiing sagot ni Maristela. Mabilis na kinuha ni Ben ang kanyang jacket. Tiningnan si Maristela nang may matinding puot at nagmadaling lumabas ng silid. Narinig ni Maristela ang mabilis na pagtakbo ng mga paa nito sa hagdanan at ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba. Nang tuluyan nang mawala ang tunog ng kanyang sasakyan, doon lamang bumigay si Maristela. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng adrenaline at sakit. Tiningnan niya ang kanyang vault na may mga gasgas, isang simbolo ng kanyang buhay na pilit na winawasak. Ang bawat salita ni Ben tungkol sa kanyang pagkatao ay tila mga nakalalasong pana na nakabaon pa rin sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng panginginig, may isang bagay na nanatiling matatag sa loob niya. Hindi na siya ang babaeng mananahimik lang. Ang bawat gasgas sa vault na yon ay magsisilbing paalala na ang kanyang dangal ay hindi kailanman mabubuksan o mananakaw ng kahit na sinong magnanakaw sa gabi. Saan kukuha ng lakas si Ben para sa susunod niyang hakbang ngayong alam niyang handa na si Maristela na ipakulong siya? At ano ang gagawin ni Stella kapag nalaman niyang ang perang inaasahan niya ay dahan-dahan ng binabawi ng batas? Kakainin, ang isang reyna ay hindi nababagay sa isang masikip at mainit na silid. Karapatan ng anak ko na lumaki sa isang palasyo, hindi sa ganitong butas. Hinarap ni Stella ang salamin sa loob ng kanyang maliit na apartment. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang makinis na balat, ang kanyang mahabang buhok at ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan na tila isang gintong tiket patungo sa buhay na pangarap niya. Para sa kanya, si Maristela ay isang anino lamang ng nakaraan, isang matandang puno na wala ng bunga na dapat nang putulin para magkaroon ng puwang ang isang bagong bulaklak na tulad niya. Wala siyang nararamdamang guilt. Ang mundo para kay Stella ay isang malaking paligsahan at naniniwala siyang siya ang nagwagi
Sa sandaling makuha niya ang atensyon at pangako ni Ben, bumukas ang pinto at pumasok si Ben, bakas ang pagod at kaba sa kanyang mga mata. Ngunit agad siyang nagpilit ng ngiti nang makita si Stella. Inilabas niya ang isang maliit na asul na kahon mula sa kanyang bulsa, isang hiyas na kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Para sa iyo, mahal, at para sa baby natin. Bulong ni Ben habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Stella. Ang ganda, Ben. Siguradong galing ito sa isang mamahaling butik, di ba? Nakangiting humilig si Stella sa dibdib ni Ben. Nilalaro ang hiyas sa kanyang daliri. Pero kailan ba tayo lilipat sa bahay mo? Sabi mo, malapit na. Ayaw ko nang manatili dito. Masyadong maingay ang mga kapitbahay at amoy usok ng tambutso ang paligid. Naramdaman ni Ben ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Konting tiis na lang, Stella. Inaayos ko na ang mga papeles. Ang kailangan lang natin ay ang pirma ni Maristela sa annulment at ang kalahati ng halaga ng bahay. Malapit na tayong magkaroon ng sariling atin. Iyong walang nakikialam. Make it fast, Ben. I don't want to give birth in this place. Madiing sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay may halong pag-uutos. Sabi mo, ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Sabi mo, sa'yo ang perang ginagamit natin. I want to make sure my child has the best life. Huwag mong hayaan na ang baog na babaeng yan ang humadlang sa atin. Tumango si Ben. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa tuwing binabanggit ni Stella ang tungkol sa pera at sa bahay, tila ba may isang mabigat na bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Alam niyang ang bawat regalo, bawat pambayad sa upa, at bawat pagkain na inihahain niya kay Stella ay galing sa ninakaw niyang pondo mula kay Maristela, at ang pondong iyon ay mabilis nang nauubos. Habang nagyayakapan ng dalawa, naramdaman ni Ben ang paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang sunod-sunod na notification ang lumalabas sa screen, ngunit hindi niya ito makuha sa harap ni Stella. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nang magtungo si Stella sa banyo para maghilamos, mabilis na inilabas ni Ben ang kanyang phone. Ang bawat mensahe mula sa bangko ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Transaction declined. Account frozen. Insufficient funds. Ang credit card ni Maristela na kanyang inaasahang magluligtas sa kanila sa susunod na mga buwan ay tuluyan ng pinutol. Ang lahat ng kanyang mga transaksyon ay tinanggihan na ng system. Nanuyo ang lalamunan ni Ben habang tinitingnan ang huling mensahe. Isang abiso mula sa kanyang sariling bank account na ang perang inilipat niya mula kay Maristela ay kasalukuyang nasa ilalim ng imbestigasyon para sa fraud. Ben, may problema ba? Tanong ni Stella mula sa loob ng banyo. Narinig ang malalim at mabilis na paghinga ng lalaki. Wala. Mahal, may tinitingnan lang akong email sa trabaho. Pagsisinungaling ni Ben. Ang kanyang boses ay pilit na pinatitigas. Isinuksok niya ang phone sa kanyang bulsa at napasandal sa pader. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa ibabaw ng mga nakaw na buhangin, ay nagsisimula nang gumuho sa bawat segundong lumilipas. Paano niya mapapanatili ang ilusyon ng pagiging isang matagumpay na lalaki sa harap ni Stella kung ang lahat ng kanyang ginagamit ay unti-unti nang binabawi? Sa labas, ang langit ay unti-unti nang nagdidilim at kasabay nito ang takot na baka sa susunod na araw, wala na siyang maipakita sa babaeng inaasahan siyang maging kanyang tagapagligtas. Diyos ko, maawa ka sa isang matandang tulad ko. Maristela, huwag mong hayaang mamatay sa gutom ang asawa mo. Wala ka bang puso? Ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa malawak at makintab na lobby ng kumpanya ni Maristela. Ang ingay ng kanyang paghagulgol ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa propesyonal na katahimikan ng gusali.
Nakaluhod ang matanda sa sahig. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo at ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit habang ang ilang mga kamag-anak nilang dala ay abala sa pagkuha ng video sa paligid. Ang eksenang ito ay sadyang idinisenyo para ipahiya si Maristela sa harap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Isang huling desperadong hakbang para pilitin siyang sumuko. Mula sa itaas ng mezzanine, pinanood ni Maristela ang palabas. Nakita niya ang kanyang mga empleyado na nagbubulungan. Ang ilan ay may dalang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang hiya o kahihiyan ay isang malakas na sandata sa kulturang Pilipino at alam ni Aling Nena kung paano ito gamitin para pasukuin ang sinuman. Sa bawat sigaw ng matanda tungkol sa pagiging walang utang na loob at suwail na asawa, tila ba binubura nito ang lahat ng taon ng paghihirap ni Maristela. Dahan-dahan, bumaba si Maristela sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang ritmong matatag at hindi nagmamadali. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. Walang bakas ng luha o takot. Nang makarating siya sa harap ni Aling Nena, biglang tumahimik ang paligid. Maristela, anak, maawa ka. Hikbi ni Aling Nena, pilit na hinahawakan ang dulo ng palda ng manugang. Kahit wag na para sa akin, para na lang kay Ben. Wala na kaming makain. Pinalayas na kami sa tinutuluyan namin. Ang asawa mo, halos hindi na makatulog sa kaiisip sa'yo. Bakit mo kami ginaganito? Tumingin si Maristela sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nakita niya ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanya. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang paningin sa matandang nakaluhod. Sa halip na magalit o sumigaw, lumuhod din si Maristela para magpantay ang kanilang mga paningin. Aling Nena, natatandaan niyo po ba noong nakaraang buwan? Mahinahong tanong ni Maristela, ngunit ang kanyang boses ay narinig ng lahat ng naroon. Iyong hiningi ninyong pera para raw sa operasyon ng inyong katarata? Ibinigay ko yon sa inyo nang walang pag-aalinlangan, kahit na yon na ang huling ipon ko sa buwan na yon. Napatigil sa pag-iyak si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay kumurap sa gulat. Pero alam niyo po ba kung ano ang nalaman ko? Patuloy ni Maristela, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit nananatiling kalmado. Nakita ko ang mga resibo mula sa kasino. Ang perang pampaopera nyo, ipinatalo nyo sa pagsusugal sa loob lamang ng isang gabi. At habang ako ay nagtatrabaho ng 12 oras para mabayaran ang utang nyo, kayo at si Ben ay nagtatawanan lang habang nagpaplano kung paano pa kayo makakakuha ng higit sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang kanyang pag-arte ay biglang naglaho at napalitan ng tunay na takot. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay biglang nagbago ng tono. Ang simpatiyang kanina ay para sa matanda ay mabilis na nalipat kay Maristela. Sinungaling ka. Wala kang patunay. Sigaw ni Aling Nena. Pilit na tumatayo habang nanginginig ang mga binti. Mayroon akong mga kopya ng bank statement at mga litrato nyo sa labas ng kasino, Aling Nena. Kung gusto nyo, maaari nating ipakita ito sa lahat ng narito ngayon, sabi ni Maristela habang dahan-dahang tumatayo. Huwag nyo nang gamitin ang Diyos at ang utang na loob para itago ang inyong mga kasalanan. Tapos na ang panahong ako ang nagbabayad sa bawat pagkakamali nyo. Hindi na nakasagot ang matanda. Sa harap ng katotohanan, ang lahat ng kanyang drama ay naging parang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Mabilis niyang hinila ang kanyang mga kasamahan at nagmamadaling lumabas ng labi. Iniiwan ang amoy ng kanyang pagkabigo sa hangin. Bumalik ang katahimikan sa labi, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang puno ng paggalang para kay Maristela. Habang papaakyat siya muli sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang tawag mula kay Attorney Liza.
Maristela, handa na ang lahat ng mga dokumento. Mayroon na tayong sapat na ebidensya para patunayan ang financial abuse at ang pakikipagrelasyon ni Ben kay Stella. Maghanda ka. Dahil bukas na ang ating mediation, ito na ang simula ng iyong tuluyang paglaya. Ang sabi ni Liza sa kabilang linya. Napasandal si Maristela sa pader ng elevator. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng lakas. Ang bukas ay hindi na tila isang madilim na lagusan, kundi isang pintuan patungo sa liwanag na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit habang papasara ang pinto ng elevator, isang huling anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Ano ang huling barahang ilalabas ni Ben sa oras na malaman niyang wala na siyang matatatakbuhan? Ang silid ng mediation ay tila isang maliit na kahon na walang sapat na hangin. Ang bawat dingding ay tila lumiliit sa bawat segundong dumadaan, na nagbibigay ng isang uri ng bigat na nakadagan sa balikat ng lahat ng naroon. Sa gitna ng silid ay ang isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, kung saan ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay tila kwento ng mga pamilyang nagkawatak-watak sa loob ng silid na ito. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon sa itaas at ang paminsan-minsang pag-urong ng mga silya sa sahig na lumilikha ng isang tuyot na tunog ng tensyon. Pumasok si Benicio na tila ba siya ang may-ari ng gusali. Nakasuot siya ng isang maayos na barong, ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos, at may isang mapanuyang manangiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, isang lalaking mukhang mas interesado sa kanyang relo kaysa sa kasong hinaharap. Tiningnan ni Ben si Maristela, isang tingin na puno ng pang-uuyam at isang uri ng tiwala na tila ba hawak pa rin niya ang leeg ng kanyang asawa. "Kumusta, Mar? Mukhang hindi ka yata nakatulog ng maayos." Bulong ni Ben habang paupo sa tapat ni Maristela. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na nagpaakyat ng lason sa pandinig ni Maristela. Hindi kumibo si Maristela, na natili siya ng nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang anino ng takot o galit. Sa tabi niya, si Attorney Liza ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga panulat. Ang kanyang bawat galit ay maingat at kalkulado. Nagsimula ang mediator sa pagpapaliwanag ng layunin ng pagtitipon, ngunit tila walang nakikinig. Ang bawat panig ay may kani-kaniyang kuta na itinatayo. Ang abogado ni Ben ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay dumaan sa katahimikan ng silid na parang isang matalim na kutsilyo. Ang aking kliyente, si Mr. Benicio de la Cruz, ay humihiling ng isang patas na settlement simula ng abogado. Dahil sa 5 taon ng kanilang pagsasama, kung saan isinakripisyo ni Mr. de la Cruz ang kanyang sariling mga pangarap para alagaan ang kanyang asawa, hinihiling namin ang 50% ng halaga ng kanilang bahay sa Quezon City. Kasama na rito ang kalahati ng lahat ng savings at investment accounts na nakapangalan kay Mrs. de la Cruz. Nagpatuloy ang abogado sa paglilista ng mga dahilan. Ang trauma daw na dinanas ni Ben nang iwan siya sa kilometro 82. Ang moral damages dahil sa paninirang puri sa kanyang pagkatao at ang loss of opportunity dahil hindi daw nakapagtrabaho si Ben dahil sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na asawa. Sa bawat salita, si Ben ay tumatango. Paminsan-minsan ay nagpapanggap na nagpapahid ng luha sa kanto ng kanyang mata, tila isang biktima sa isang telenovela. At huwag nating kalimutan, dagdag ng abogado ni Ben, ang matinding emosyonal na hapdi na dinanas ng aking kliyente dahil sa pagkabigo ng kanyang asawa na magkaroon ng anak. Ang obligasyon ng isang asawa ay magbigay ng pamilya, at ang pagkukulang na ito ay naging sanhi ng depresyon ni Mr. de la Cruz. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Maristela ang isang mahinang panginginig
sa kanyang mga daliri. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Ben at nakita niya ang isang mabilis na pagkindat mula sa lalaki. Isang pagpapakita na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang plano para makuha ang gusto niya. Lumingon ang mediator kay Attorney Liza. Ano ang masasabi ng kabilang panig? Nanatiling tahimik si Liza sa loob ng ilang sandali. Ang kanyang pananahimik ay nagbigay ng isang uri ng kaba sa panig ni Ben. Ang tanging iingay ay ang tunog ng paglipat ng pahina ng mga dokumento sa mesa. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Liza. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa talas. Nakinig kami ng mabuti sa inyong mga hiling, simula ni Liza. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw na maririnig sa buong silid. At mukhang marami kayong nakalimutang detalye sa inyong kwento. Tumingin si Liza kay Maristela at binigyan ito ng isang bahagyang tango. Pagkatapos, mula sa ilalim ng kanyang mesa, kinuha ni Liza ang isang makapal na pula na folder. Ang kulay nito ay tila isang babala sa gitna ng mga puting dokumento. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa nang may isang mahinang tunog ng pagbagsak ng bigat. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa folder na yon. Dahil binanggit ninyo ang tungkol sa sakripisyo, katapatan at kinabukasan, sabi ni Liza habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng pulang folder, narito ang mga dokumentong magpapatunay kung sino ang tunay na nagsakripisyo at kung sino ang tunay na nagnakaw. Nakita ni Maristela ang dahan-dahang pagpawi ng ngiti sa mga labi ni Ben. Ang kanyang asawa ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang folder na tila ba ito ay isang nakamamatay na bitag na handa nang bumukas. Ano ang nasa loob ng folder na yon na handang baguhin ang daloy ng laban? At handa na ba si Maristela na panoorin ang pagguho ng taong matagal na nagpahirap sa kanya? Ito ang halaga ng bawat kasinungalingang ipinapakain mo sa amin sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Attorney Liza ay hindi man lamang nanginig, ngunit bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Ben. Dahan-dahang binuksan ni Liza ang pulang folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila mga hakbang ng papalapit na kamatayan sa pandinig ni Ben. Isang makapal na tumpok ng mga bank statements, mga resibo, at mga audit reports ang inilatag ni Liza sa ibabaw ng mesa na sumasakop sa espasyo sa pagitan ng magkabilang panig. Tumingin si Maristela sa kanyang asawa. Nakita niya ang dahan-dahang pagpawi ng kulay sa mukha ni Ben. Ang taong kanina lang ay parang hari. Kung umasta, ay biglang nagmukhang isang maliit na bata na nahuling nagnanakaw. Nararamdaman ni Maristela ang lamig ng mesa sa kanyang mga daliri. Isang paalala ng bawat gabing nagpuyat siya para punan ng mga butas na sadyang ginagawa ni Ben sa kanilang kaban. Binanggit ninyo ang sakripisyo? Patuloy ni Liza. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang particular na column sa bank statement. Ayon sa mga dokumentong ito, sa loob ng 5 taon, walang kahit isang sentimo na pumasok mula sa account ni Mr. De La Cruz para sa mortgage ng bahay, para sa kuryente, o kahit para sa pagkain ninyo sa araw-araw. Ang lahat ng nakikita ninyong ari-arian ay nagmula sa sariling pawis at dugo ni Maristela bago pa man kayo ikasal at habang kayo ay nagsasama. Inilapag ni Liza ang isa pang dokumento, isang detalyadong listahan ng mga credit card transactions. At narito ang mas masakit na bahagi. Sa buwan na sinasabi ninyong depression si Mr. De La Cruz dahil sa kawalan ng anak, nagawa niyang gumastos ng mahigit 200,000 piso para sa mga mamahaling relo, sapatos at laro sa computer. Lahat ng ito ay kinuha niya sa account ng kanyang asawa nang walang paalam. Ang abogado ni Ben ay dahan-dahang napaatras
Ang kanyang mga kamay ay binitawan ng sariling panulat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang pader na guguho. Nakita ni Maristela ang panginginig ng panga ni Ben. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mga dokumentong nagsasabi ng katotohanan. Ngunit hindi lang pera ang kinuha mo sa kanya, Ben. Ang boses ni Maristela ay lumabas na mahinahon, ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi pa niya naramdaman noon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa folder, ang ultrasound report ni Stella. Kinuha mo rin ang kanyang kakayahang maniwala sa pag-ibig. Inilapit ni Maristela ang larawan ng ultrasound sa harap ni Ben. Binabati kita sa bago mong pamilya. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic dito? Ang unang check-up ni Stella, ang bitamina ng anak mo, at maging ang kwintas na ibinigay mo sa kanya noong 1 linggo. Lahat yan ay binayaran ng babaeng tinatawag mong baog at walang silbi. Napasinghap ang mediator. Ang abogado ni Ben ay napayuko. Hindi na magawang tingnan ang kanyang sariling kliyente. Ang maskara ni Ben bilang naaping asawa ay tuluyan ng nadurog, na nag-iwan lamang ng isang imahe ng isang taong mapagsamantala at walang dangal. Wala kang makukuha, Ben. Madiing sabi ni Liza habang isinasara ang folder. Hindi lang namin ipaglalaban ang bahay, kundi pati na rin ang bawat sentimong ninakaw mo sa kanya sa ilalim ng batas ng Violence Against Women and Children. Handa kaming dalhin ito sa korte para sa kasong sibil at kriminal. Napatayo si Ben, ang kanyang upuan ay lumikha ng isang matunog na pagkaladkad sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkapahiya. Akma siyang magsasalita, akmang magdadahilan, nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Isang babaeng hingal na hingal at puno ng galit sa mga mata ang pumasok. Si Stella Marquez. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Ben, at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel na tila ba ay isang hatol ng kamatayan para sa lalaki. Ano ang dala ni Stella na lalong maglulubog kay Ben sa putikan? At sa gitna ng pagguho ng mundo ng kanyang asawa, makakahanap ba si Maristela ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap? Ang bawat pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin, madaling gumuho sa unang hampas ng katotohanan. Pagpasok pa lamang ni Stella sa silid, ang hangin ay biglang nag-imong. Naging kasing init ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng madadaanan. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha ng isang nagmamahal. Ito ay mukha ng isang babaeng nalinlang at ngayon ay naghahanap ng paghihiganti. Dinaluhong ni Stella si Ben, hindi ng yakap, kundi ng isang matinding galit na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Inihagis niya ang asul na kahon ng kwintas sa ibabaw ng mesa. Ang tuyot na tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay tila isang hudyat ng katapusan. "You're a fraud, Benicio. Isang malaking manloloko," sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Pumunta ako sa butik para ipa-adjust ang lock nito. Pero alam mo ba ang sinabi nila? Declined ang card mo. At nang tingnan nila ang record, hindi pala sa'yo ang account na ginamit mo. Galing ito sa asawa mo." Napanganga si Ben. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang braso ni Stella. "Mahal, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa bangko." "Aberya? Don't give me that trash. Akala ko ba ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya? Akala ko ba ikaw ang may ari-arian?" Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Ben. Isang tunog ng laman sa laman na nag-iwan ng pulang marka at nagpangiwi sa mediator. "Pinagmukha mo akong tanga. Pinaniwala mo ako sa mga kwento mong ikaw ang biktima. Pero ang totoo, isa ka lang palang hamak na linta na sumisipsip sa dugo ng asawa mo." Tumingin si Stella kay Maristela. Sa unang pagkakataon, ang dalawang babaeng pinag-ugnay ng isang lalaki ay nagtagpo ang mga mata.
Walang galit sa paningin ni Maristela, tanging isang malalim na pagkaawa para sa babaeng nag-aakalang nakahanap ng ginto sa isang pirasong tanso. "You can have him, Stella," mahinahong sabi ni Maristela. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Pero tandaan mo, ang lalaking kayang magnakaw sa asawang nag-alaga sa kanya ng 5 taon ay siguradong gagawin din yan sa'yo sa sandaling mawala ang lahat. Tila natauhan si Stella. Tumingin siya sa kanyang tiyan, pagkatapos ay muling lumingon kay Ben na may pandidiri. "Hindi ko kailangan ng lalaking pabigat. I thought you were my ticket out of poverty, but you're just a pathetic loser." Mabilis na tumalikod si Stella at nag-march sa palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay unti-unting nawala, na nag-iwan kay Ben na nakatayo sa gitna, hiyang-hiya at wasak ang pagkatao sa harap ng mediator at ng kanyang sariling abogado. Nang hina ang mga tuhod ni Ben, napaupo siya sa sahig habang nakasandal sa mesa. Ang kanyang dating mayabang na postura ay napalitan ng isang bulto ng lalaking nawalan ng lahat sa loob lamang ng 1 oras. Lumingon siya kay Maristela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Isang pagsisising hindi dahil sa nagawa niyang mali, kundi dahil nahuli siya at wala na siyang matatakbuhan. "Marcentase, please, ayusin natin ito. Nagkamali ako, alam ko. Pero pamilya pa rin tayo, di ba?" Pagmamakaawa ni Ben, akmang hahawakan ng paa ni Maristela. Dahan-dahang tumayo si Maristela, kinuha ang kanyang bag at inayos ang kanyang suot. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang kahit anong kurot. Ang lalaking nasa harap niya ay isa ng estranghero. "Wala na tayong dapat ayusin, Benicio. Ang lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik mo sa ilalim ng batas. At ang bahay, huwag mo nang dumiin ang sahig na kinatatayuan ko." Kasabay ng kanyang paghakbang palabas, tumunog ang cellphone ni Ben. Ito ay tawag mula kay Aling Nena. Kahit hindi sagutin, alam na ni Maristela ang balita. Ang kuryente sa tinitirhan ng mga ito ay naputol na at ang landlord ay hindi na makapaghintay sa kanilang mga pangakong pako. Lumabas si Maristela sa gusali ng korte. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit ngunit nagbibigay ng buhay. Ang bawat paghinga niya ay tila mas malalim, mas maluwag. Ang bigat na dinala niya sa kilometro, 82, ay tuluyan na niyang naiwan sa loob ng silid na yon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang buhok. Wala na siyang kailangang balikan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang mahalagang tanong ang nanatili. Saan magsisimula ang isang babaeng ang tanging alam gawin ay magsakripisyo, ngayong ang sarili na niya ang kanyang kailangang unahin? Ang katahimikan ay may iba't ibang anyo. Noong kasama pa ni Maristela si Ben, ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay kasing bigat ng isang makapal na kumot na nakasakal sa kanyang leeg, puno ng takot, tensyon, at mga salitang hindi masabi. Ngunit ngayong hapon, habang naglalakad siya sa loob ng kanyang sala, ang katahimikan ay tila isang banayad na kanta. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng gintong liwanag sa sahig, na tila ba binabasbasan ang bawat sulok na dati ay dinungisan ng pagtataksil. Inilibot ni Maristela ang kanyang paningin. Wala na ang mga sapatos ni Ben na laging nakakalat sa pinto. Wala na ang amoy ng sigarilyo na pilit niyang pinagtitiisan. Kumuha siya ng isang malaking itim na plastic bag at nagsimulang ilagay ang mga huling bakas ng pamilya De La Cruz. Ang mga lumang magazine ni Aling Nena, ang mga paboritong tasa ni Ben na may lamat na, at ang lahat ng mga gamit na nagpapaalala sa kanya ng 5 taong pagkaalipin. Sa bawat pagtapon niya ng mga gamit sa loob ng bag,
Naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban. Naglakad siya patungo sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na dati ay bodega, ngunit ngayon ay malinis na. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang easel at isang blangkong canvas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang kanyang mga lumang Covey. Pinatigil siya ni Ben sa pagpipinta noon dahil sayang lang daw sa oras at pera at dapat ay nakatuon siya sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso sa biyanan. Dahan-dahang isinausaw ni Maristela ang kanyang brush sa matingkad na kulay ng asul at dilaw. Ang bawat haplos ng brush sa puting canvas ay tila isang paghilom ng sugat. Walang plano, walang sinusunod na panuntunan. Hinayaan lang niya ang kanyang kamay na sumayaw ayon sa dikta ng kanyang puso. Ang kulay ay unti-unting bumuo ng isang imahe ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng dalampasigan. Ang buhok ay lipad ng hangin at ang mga mata ay nakatingin sa malayo kung saan sumisikat ang araw. Isang mahinang pagtuktok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Pumasok si Alia na may dalang 2 baso ng malamig na iced tea at isang kahon ng paborito nilang pastries. "Ate, ang ganda," bulong ni Alia habang nakatingin sa ginagawa ni Maristela. "I missed seeing you like this. Fresh ka tingnan. Para kang nabawasan ng 10 taon sa edad mo." Napangiti si Maristela, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "I feel light, Alia. Parang ngayon lang ako nakahinga ng hindi iniisip kung anong sasabihin ni Ben o kung magagalit ba si Aling Nena dahil hindi masarap ang luto ko." Umupo ang magkapatid sa sahig, sa gitna ng amoy ng pintura at sariwang hangin. Inilabas ni Maristela ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang bagong bank account app. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang pangalan na nag-iisa sa screen. Ang halaga roon ay hindi na nababawasan ng mga misteryosong transaksyon. Iyon ay sa kanya. Tunay na kanya. "Ano nang plano mo, ate?" tanong ni Alia habang kumakagat sa pastry. "Gusto kong mag-travel muna, mag-isa. Gusto kong makilala muli ang sarili ko. At pagbalik ko, baka kumuha ako ng master's degree. I want to invest in myself this time, hindi sa mga taong ituturing lang akong puhunan." Sagot ni Maristela nang may determinasyon sa boses. Ang hapon ay lumalim at ang 2 magkapatid ay nagpatuloy sa pagtatawanan. Binabalikan ang mga alaala ng kanilang kabataan bago pa man dumating ang madilim na kabanata ng buhay ni Maristela. Ang bawat tawa ay tila isang gamot sa sugatang puso ng nakatatandang kapatid. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling nagkaroon ng bahagyang kurot nang narinig nila ang isang tunog mula sa labas ng gate. Isang puting sasakyan ang huminto at isang lalaking nakasuot ng uniforme ang bumaba. May dala itong isang malaking laggang puno ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo at rosas na tila kinuha mula sa isang mamahaling hardin. Napatayo si Maristela at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang lagang ibinaba ng delivery man sa harap ng kanyang pinto. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala sa labas ng card. Tanging ang bango lamang ng mga bulaklak ang nananaig sa hangin. Sino ang magpapadala ng ganitong karangyang bulaklak sa kanya sa gitna ng kanyang muling pagsisimula? Isang lihim na tagahanga ba? O isang multo mula sa nakaraan na sinusubukang muling pumasok sa kanyang buhay? Ang bango ng mga puting liryo ay unti-unting humalo sa amoy ng sariwang pintura sa loob ng silid. Lumapit si Maristela sa lagang iniwan sa kanyang pintuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may halong pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na card na nakasingit sa gitna ng mga talulot. Inasahan niyang makakakita siya ng isang pangalang magpapabalik ng kanyang takot. Ngunit sa halip ay isang maikling mensahe ang bumungad sa kanya. "Para sa aming matatag na leader, salamat sa pagpapakita sa amin na ang dignidad ay hindi nasusukat sa katahimikan, kundi sa katapangan.
mula sa iyong logistics family. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa isang lalaking nagnanais na makuha muli ang kanyang loob, kundi mula sa mga taong nakasaksi sa kanyang laban. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maristela na hindi siya kailangang maging isang asawa o isang ina para irespeto ng mundo. Sapat na ang pagiging siya, isang babaeng marunong tumayo para sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob ng bahay, isang lalaking nakauniforme ng courier ang muling kumatok. Sa pagkakataong ito, ang dala niya ay isang asul na sobre na may selyo ng korte. Alam ni Maristela kung ano ang laman nito. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre, ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang huling pagputol sa mga kadenang nakagapos sa kanya. Ang Decree of Annulment. Nanlabo ang kanyang paningin habang binabasa ang bawat kataga sa dokumento. Ang kasal nila ni Benicio de la Cruz ay opisyal na wala ng bisa sa ilalim ng batas. Ang kanyang pangalan sa dulo ay nakasulat na bilang Maristela Anindita. Wala na ang apelyidong naging simbolo ng kanyang paghihirap. Hindi siya umiyak dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na parang isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan ang tuluyan ng naalis. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at binuksan ang isang maliit na drawer. Doon, sa isang sulok, ay nakita niya ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong singsing na dati ay kumakatawan sa kanyang pangarap na habambuhay na pagsasama. Kinuha niya ito at tiningnan sa ilalim ng ilaw. Wala na itong ningning sa kanyang mga mata. Isa na lamang itong piraso ng metal na walang halaga. Lumabas si Maristela sa kanyang beranda at tumingin sa maliit na pond sa kanyang hardin. Ang tubig ay tahimik at malinaw, sumasalamin sa kulay ng langit na unti-unti nang nagiging kahel dahil sa papalubog na araw. Hindi na siya nag-isip pa. Binitawan niya ang singsing sa gitna ng tubig. Isang mahinang tunog ng paglubog ang narinig at ang mga pabilog na alon ay dahan-dahang kumalat hanggang sa muling maging payapa ang ibabaw ng tubig. Kasabay ng paglaho ng singsing sa ilalim ng putik, ang lahat ng gunita ng kilometro, 82, ang mga panlalait ni Aling Nena at ang pagtataksil ni Ben ay tila sumama na rin sa kailaliman. Naupo siya sa kanyang tumba-tumba, may hawak na mainit na tasa ng tsaa. Pinanood niya ang unti-unting paglamlam ng liwanag. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring pait. Ang tanging naroroon ay ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat paghinga niya ay malalim at panatag. Tila ba ang hangin ay naging mas matamis ngayong wala na siyang kailangang ipaliwanag sa kahit na sino. Ang sikat ng araw ay unti-unting naglaho sa abot tanaw, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Ngunit para kay Maristela, ito ang pinakamagandang takip-silim na kanyang nakita. Dahil alam niya, sa pagmulat ng kanyang mga mata sa susunod na umaga, hindi na siya ang babaeng nagmamaneho para sa iba. Siya na ang may-ari ng sarili niyang kalsada. Ang gabi ay dahan-dahang bumalot sa paligid, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang liwanag ay hindi na kailanman muling mamamatay. Isang taon na ang lumipas mula nang huling tumapak si Maristela sa loob ng silid ng korte. Ngayong hapon, habang bumubuhos ang banayad na ulan, sa labas ng isang maliit at tahimik na cafe sa Makati, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang babaeng may mapupulang mata at nanginginig na mga daliri sa kilometro 82. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos. Ang kanyang suot na blazer ay nagpapakita ng kanyang posisyon bilang isang matagumpay na regional director. At ang pinakamahalaga, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi nabibili ng kahit anong yaman. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo at muling humigop ng mainit na kape. Ang tunog ng paglapag ng kanyang tasa sa platito ay tila isang tuldok
sa isang mahabang pangungusap ng kanyang buhay. Wala na siyang nararamdamang kaba tuwing tumutunog ang kanyang cellphone. Wala na siyang kailangang hingangan ng pahintulot para sa bawat desisyong kanyang gagawin. Habang naghihintay na tumila ang ulan, napatingin siya sa kabila ng kalsada sa isang hintayan ng bus. Doon, nakita niya ang dalawang pamilyar na bulto na sumisiksik sa ilalim ng maliit na bubong para hindi mabasa. Si Benicio at Aling Nena. Mula sa malayo, baka sa kanila ang hirap ng buhay. Si Ben ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang suot na damit ay kupas na. At may daladala siyang mga plastik ng paninda na tila ba sinusubukan niyang itawid ang kanilang gutom sa araw-araw. Sa tabi niya, si Aling Nena ay hindi tumitigil sa pagkumpas ng kamay at paggalaw ng bibig. Isang pamilyar na eksena ng panunumbat at pagkairita. Nag-aaway silang dalawa sa gitna ng ulan, walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanilang kuta ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging isang kulungan ng kahirapan at pagsisisi. Tiningnan sila ni Maristela sa loob ng ilang segundo. Nagkaroon ba siya ng pakiramdam ng paghihiganti? Sa simula, akala niya ay iyon ang magpapasaya sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at tuyot na pagkaawa. Hindi dahil sa wala silang pera, kundi dahil hanggang ngayon, nakakulong pa rin sila sa puot at sa kaisipang ang ibang tao ang may kasalanan ng kanilang pagdurusa. Marahan siyang bumuntong hininga. Tinanong niya ang kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang proseso. Napagtanto ni Maristela na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang mga taong nanakit sa iyo sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay ang desisyong bitawan ng galit para hindi na nito mabulok ang sarili mong puso. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Pinatawad niya ang kanyang katawan sa hindi nito pagbibigay ng anak dahil naunawaan niyang ang pagiging babae ay hindi nasusukat sa kakayahang magluwal, kundi sa kakayahang muling isilang ang sarili mula sa abo ng kabiguan. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Habang binabayaran niya ang kanyang bill at lumalabas ng kafe, dala ang kanyang payong, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Wala na siyang hinahanap na hustisya dahil ang buhay na mismo ang nagbigay nito sa kanya. Ang kanyang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng problema, kundi sa pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng mag-isa ngunit hindi malungkot. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Ang sakripisyo ay marangal, ngunit ang pagsasakripisyo ng sariling halaga para sa mga taong sadyang nanakit sa iyo ay hindi pag-ibig. Ito ay pagpapakamatay ng kaluluwa. Huwag matakot na itigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada kung ang mga kasama mo ay wala nang ginawa, kundi hilahin ka pababa. Ang kalsada ng buhay ay mahaba at mas mabuting maglakad ng mag-isa sa liwanag kaysa may kasamang manghihila sa dilim. Naglakad si Maristela patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay matatag at may direksyon. Sumakay siya, pinaandar ang makina, at sa huling pagkakataon ay tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngumiti siya. Isang ngiti ng isang reynang may sariling kaharian. Pinaandar niya ang sasakyan paalis. Iniiwan ang ulan, iniiwan ang nakaraan, at buong pusong tinatanggap ang bawat kilometro ng kanyang bagong simula.